At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nasaksihan ni Don Generoso kung paano manggamot si Celia sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sinabi niya ito sa asawa at anak, kaya nagalit sila dahil walang nagpupuntang pasyente sa ospital nila. Isang gabi, nagtapat ng pag-ibig si Daddy kay Celia at hindi naman tinanggap kaagad ng dalaga. Minsan, isang masamang bala ang naisipan ni Sheila, ang pagdukot sa pinsang si Celia. Isang gabi, wala si Daddy. May nakitang mga kalalakihan si Celia sa labas ng klinika. Minanmadan niya ang mga ito. Subalit, sila pala ang inutusan ni Sheila na dudukot sa kanya. Wala na yata ang mga kalalakihan. Baka umalis na sila. Makapasok na nga sa loob. Nandito pa yata sila. Huwag kang sisigaw. Sasaktan ko lang. Sino kayo? Wag! Wag! Huwag kang sisigaw kung di sasaktan. Takpan natin ang mga kasama. Piringan siya. Dali niyo. Sige, piringan natin. Napahamot tuloy yung kwentuhan namin ni Jimena. Hindi namin tuloy ako lang uwi. Baka nag-iinda na si Celia. Nandito na ako sa harapan ng klinika. Teka. Bakit ang gulo-gulo ng mga gamit dito sa labas? At parang tsinelas ni Celia ito. Ano kaya nangyari dito? Celia! Celia! Tulog yata siya. Ano kayang nangyari dito? Bakit nagkalat ang mga gamit? Bukas ko na lang sila kakausapin. Danny, ikaw na ba yan? Si Mang Puldong, nagising tuloy. Mang Puldong, pasensya na ho kayo. Nagising ko kayo tuloy. Walang naman, Danny. Si Celia po, natutulog na ba? Nakita ko siya dito sa labas kanina. Ewan ko, baka pumasok na sa kwarto niya nang di ko na malayan. Mang Puldong, bakit kayo nagkalat ang mga gamit dito sa harap ng klinika? At andito mo yung chinilas ni Celia? Ha? Oo nga. Sandali lang at titignan ko sa kwarto niya si Celia. Ano ka lang nangyari dito? Danny! Danny! Wala si Celia. Ano? Wala siya. Diyos ko, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Celia! Celia, nasan ka? Celia! Tilahuya, nadugod po namin si Celia. Ha? Nasaan siya? Nandoon sa likod ng ospital. Nasa isang bakating kwarto, malapit sa morgue. May piring ba siya? Meron po, doktora. Anong
gagawin namin sa kanya? Dukutin ninyo ang kanyang mga mata. Doktora! Oo. At ibigay niyo sa akin ang kanyang mga mata. At pagkatapos, saka ko kayo babayaran. Papatayin ba namin? Papatayin ba namin pagkatapos naming dukutin ang kanyang mga mata, doktora? Wag na. Hayaan niyo na lang siyang buhay na bulag. Ano gagawin namin sa kanya pagkatapos? Ibalik niyo siya sa bahay ni Dr. Danny. At siguraduhin ninyong walang makakita. Naintindihan ninyo? Oo, doktora. O sige, gawin niyo na kaagad ang pinapagawa ko para mabayaran ko na kayo. Mga kasama, halina kayo. Halina na tayo pinapagawin ni doktora para magkatiran tayo. Mang Poldo, wala po dito si Celia. Kung gano'n, saan siya nagpunta? Nasaan ang anak ko? Masama ang hinala ko. Sana naman po hindi totoo ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa palagay ko, may masamang loob na dumukot sa kanya. Ay Diyos ko po. Ano naman na kaya ang dahilan bakit siya dinukot? Hindi ko alam, Mang Poldo. Kailangan na mai-report natin sa mga pulis ang pagkawala niya. Aliho kayo. Samahan niyo akong mag-report sa mga pulis. Diyos ko po, huwag po ninyong ipahintulot na may masamang nangyari sa anak ko. Hindi ko kayang tanggapin kung may masamang mangyayari sa kanya. Sige, Hindi ko kaya. pupunta na tayo sa mga pulis. Bilisan lang natin, Mang Poldo. Generoso, gumising ka. Generoso, Clara, bakit? may nakita akong mga kalalakihan. Pumasok sila sa bakanting kwarto. Malapit sa morgue. Sinong mga kalalakihan yan? Hindi ko alam, Generoso. Kukunin ko yung rifle ko. Baka may masamang binabalak ang mga yan sa atin. Mag-iigat ka, Generoso. Baka maunahan ka. Hindi ako pauunahan sa mga yan. Daddy, saan ka pupunta? Sinaya, may nakita raw ang mami mo na mga kalalakihan na pumasok sa bakanting kwarto malapit sa morgue. Huwag kayong magpanik, Daddy. Ha? Mga tauhan ko ang mga yan. Mga tauhan mo pala. Bakit sila nandun? Anong ginagawa nila? Oo, Gasyena. Anong ginagawa ng mga kalalakihan sa bakanting kwarto? Bukas nyo na lang malalaman, Mami, Daddy. Matulog na kayo. Ako na ang bahala sa mga kalalakihang yon. Sige na ho. Ang ganda ng babae dito. Ano kaya kung paglaro mo na natin? Huwag mo kayo sa akin! Pagawalan niyo na po ako! Hindi namin pwede kami doon. Napagod-osan lang kami, miss. Ihanda na ninyo ang mga gamit na pangdukot sa kanyang mga mata. Bilisan ninyo! Pandukot. Hagin na! Tapusin na natin ang inutos. Ano gagawin niyo sa akin? Bilisan na! Huwag po! Ngayon, dudukutin ko na ang iyong mga mata ng ganito. Magkakapera na tayo, mga kasama!
Dani, umalis na ang mga pulis. Hindi nila nakita si Celia. Diyos ko, ano na kaya ang nangyari sa anak ko? Sino kaya ang posibleng dumukot sa kanya? Hindi ko rin alam, Mang Pualdong. Ha? May tumigil na sasakyan sa labas. Oo. Sino daw ang mga dumating? Ano yun? Parang may nahulog na katawan ng tao. Diyos ko, masama na ang kutob ko, Dani. Tingnan natin kung ano yung narinig natin parang ihinulog nila. Tayo na. Diyos ko, si Celia ito. Celia, anak, anong nangyari sa'yo? Ang kanyang mga mata. Dinukot nila. Hindi! Hindi! Mami, Daddy, ilang araw lang, bubuksan natin uli ang ospital. Dadami uli ang pasyente natin. Aha, anong ibig mong sabihin, Iha? Pinadukot ko na ang mata ni Celia. Ano? Sa palagay mo, mabubuhay pa kaya siya? Oo naman, Daddy. Palagay ko, ginamot na ni Danny. Iha, talagang mahusay kang gumawa ng paraan. Ako pa. Mana yata ako sa'yo, Daddy. Baka magsumbong sa pulis ang babaeng yun. Sino isusumbong niya? Pinapiringan ko po siya bago nila dinala sa bakanting kwarto. Tapos, nakamaskara pa ang mga inutusan ko. Tapos, pinabalik ko na siya doon sa harap ng bahay ni Danny. Oh, yun naman pala eh. Talagang mautang ka rin pala, Iha. Alam mong paraan para magtagumpay ka. Bakit ganito ang ginawa nila sa akin? Anong kasalanan ko sa kanila? Celia, mahal ko. Dani, hindi na ba maibabalik ang mga dinukot na mata niya? Pwedeng puti pa, sanang ibalik. Kaya lang, wala yung mga mata niya. Hindi natin alam kung saan itinapon. Celia, nasaan ang mga dinukot na mga mata mo? Hindi ko po alam, Itay. Nawalan na po ako ng malay nung sinungkit nila. Celia, ang mga walang hiya. Kung malalaman ko lang kung sinang gumawa nito, mapapatay ko siya. Itay, huwag ka nang umalis. Baka mapahamak ka lang, Itay. Celia, patawarin mo ako. Wala ako kagabi kaya hindi kita nasakluluhan. Wala kang kasalanan, Danny. At kung nandito ka, baka napahamak ka lang. Wala ka bang nakilala sa mga dumukot sa'yo? Wala eh. Bukod sa piniringan nila ako, may maskara silang lahat. Kaya hindi ko sila nakilala. Ang mga hayop. Sana parusahan sila ng Diyos sa ginawa nila. Paano ka na magpanggagamot yan? Wala ka ng mga mata.
Oh, Celia. Celia. Ayan, Mami. Tingnan mo. Marami na namang pasyente sa ospital. Oo, iha. Bumalik na ang operation ng ospital. Marami ka na namang kasabang doktor at mga nurse. At kukuha pa ako ng maraming dalubhasang doktor, Mami. Gusto kong sumikat ang ospital natin. Teka, iha. Kumusta na kaya si Celia ngayon? Wala akong pakialam sa babaeng yun. At sana, mamatay na. Wala na siyang silbi ngayon. Wala na rin pumupunta sa klinik ni Danny. Buti nga sa kanya. Oo nga, iha. Siya na, iha. Ang daddy mo, tingnan mo, natumba sa sahig ng ospital. Mami, inaatake na naman siya. Nurse! Sakuluhan niyo ang daddy ko! Pasok niyo niya kagad sa emergency room! Bilisan niyo! Opo, doktora! Opo! Kumusta ka na, Celia? Ito, dinalang kita ng makakain mo dito sa kwarto. Kumain ka na. Susubukan kita. Gusto mo? Salamat ha. Nakakaya naman sa iyo. Lagi na lang ako ang inaalagaan mo. Okay lang yan. Mahal kita, Celia. Kaya gagawin ko lahat para sa iyo. At huwag kang magalala. Kinontak ko ng kaibigan kong Amerikanong doktor. At may kilala siyang donor ng mga mata. Salamat sa sakripisyo mo sa akin, Daddy. Teka. Ang mga mata mo, parang umuumog. Nagkakaroon ka ng mga mata. Oo nga. Nakakapako ang aking mga mata. Parang may naaninag na ako. Celia, magkakaroon ka na ulit ng mga mata. Magkakaroon na kaya uli ng mata, Cecilia. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia. Dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Cela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.